Ayan mga chong, welcome sa kasidlong ng tutorial natin para sa MySQL. And this time, pag-aaralan natin yung mga queries na ginagamit sa MySQL. Alright, basic queries lang ang pag-aaralan natin kasi crash course lang ito para makagawa tayo ng CRUD app para sa PHP. We will create a separate tutorial kung saan mag-execute tayo ng medyo komplikadong mga queries kumpara sa mga queries na gagamitin natin dito. Kasi CRUD app lang naman ang gagawin natin, so ang kailangan lang natin matutuhang queries is yung apat na basic queries, which is select, update, insert, at delete. So saan yun? Makikita nyo sila dito sa MySQL pagka gumawa tayo mamaya. Alright, but for now, ang kailangan natin gawain is gagawa tayo ng isang database. So anong database ang gagawin natin? For example, let's just run a simple test database lang muna. So gawa tayo ng database, sabihin natin tutorial. Alright, for the sake of this tutorial, yan ang pangalan ng database natin. Leave it as it is, Latin, Swedish, case insensitive, kung ano man yung database engine, just press create. Huwag natin problemahin yon. Alright, so right now nakagawa tayo ng database. Now we need a table for this database. Actually, gumawa ako ng isang table na pwede nating i-import at madadownload yon sa description. So please go to the description ng video na ito at madadownload yung data. Okay, so i-import natin yung file na nasa description, which is this one. Yan, so it's a sample test data para may magamit lang tayo. Ayan, so kung mapapansin nyo, yung tutorial na ginawa natin na database, ito, nagkaroon siya ng dalawang table, which is authors and posts. So ang gagamitin natin ay si author. Tignan muna natin ang structure ng author na to. Kung mapapansin nyo, meron siyang 6 na fields, isang primary key, yung ID na naka-auto increment, at lahat sila kailangan magkaroon ng data or else hindi siya may insert except primary key natin kasi naka-auto increment siya. Alright, so anong gagawin natin? Una ko ituturo sa inyong query is yung tinatawag nating select query. Ang ginagawa kasi ni select is, si select ginagamit siya to view the data based dun sa condition. So paano ba gumagana ang syntax ni select? So i-explain ko sa inyo kung paano gumagana si select. Sa select, ito ang syntax niya. Siyempre, tatype mo select. So siya yung unang primary query na gagamitin natin. Itong asterisk na to, ang ibig sabihin niyan ay all. Pero ang all na yan, ang pinipili niya ay yung mga column. So ilalabas niya lahat ng column na gusto mo. For example, gusto nating ilabas lahat ng data mula sa table na authors. So babasahin natin yung query. Select all column data from kaninong table manggagaling? Kay author. Ganun ang pagbasa kay select query. So iraran natin yung query na to. So kung mapapansin nyo, tulad nung nakaraan, nag-run tayo ng query kaso sa command prompt at ang pangit tignan. Pero dito, pag ginamit natin sa PHP My Admin wherein may GUI tayo, mas maganda siyang tignan, diba? Mas magandang i-browse yung data natin. So ayan yung sample data na meron tayo. At dahil ginamit natin si select all, lahat ng data inilabas niya. Okay? So, ano pa ang meron kay select query? Ano tong where na to? Dito na pumapasok yung mga conditional natin. Ano yung conditional na yun? For example, gusto ko i-query, okay? Gusto kong i-query lahat ng data ng ID mula 10 pataas. So 10 pataas lang ilalabas natin na data. Paano yun? So gagawin natin sa select. So select all, ilalabas uli natin lahat ng columns from table authors where, ano kaya ang condition na gagamitin natin? Now, tandaan nyo, sa pagta-type ng isang query, ganito ang syntax niya. Pag field ang gagamitin natin or i-identify natin na isang field tulad nitong ID, first name, last name, email, birthday at added, ang gagamitin natin is yung tinatawag nating grave symbol. Hindi yan single quote. Ang tawag dyan ay grave. Saan makikita yan? Sa taas ng tab. Okay, nakita niyo sa keyboard niya sa taas ng tab at katabi siya sa kaliwa ni number 1. Alright, yan din yung ginagamit sa Counter-Strike para mapalabas yung console dati. So, ipapaloob mo siya sa grave, tapos sinong field yung pagbabasihan natin. So, sabi natin, lahat ng ID na may mas mataas sa 10. So, lagay natin ID. Where ID, so, mas mataas is greater than 10. So, ilalabas niya mula 11 hanggang sa dulo.
So, titignan natin kung ano magiging itsura ng data. Pag pinindot ko yung go, so as you can see, inilabas niya lahat ng data mula 11, 12, 13, and so on and so forth. Basta ang ID niya, 10 pataas. Let's say, gusto mo lang palabasin si first name at last name lang. Hindi mo kailangan si email, birthday at yung added na yan. Paano natin gagawin yun? So, dito, kunin uli natin, i-type natin yung select where author is greater than yung ID, greater than 10. Yan, greater than 10 yung ID. So, ang gagawin naman natin dito, kung gusto mo lang palabasin yung first name at last name, imbis na asterisk or all ang gagamitin mo, ang gagamitin natin ay yung pangalan ng columns. So, ano yung pangalan ng columns natin? First name at, so, separate ko sila ng comma, last name. So, kung mapapansin mo, ipinaloob ko sila sa isang grave. So, pinaloob natin sila sa grave. Kasi, isa siyang columns. Tandaan nyo, basta columns, nakapaloob sa grave. Pag character or number, kailangan nakapaloob yan sa single quote. Yan ang itsura ng single quote. Ito ang itsura ng grave. Tandaan yan. So, tingnan natin kung ano magiging itsura. At since si 10 ay hindi siya string, it's a number, hindi natin siya kailangang ipasok sa string character na single quote. So, pag query natin yan, ano ang lalabas? So, tingnan natin. Tandaan nyo nga pala, may nakalimutan ako. Kailangan lagi natin tatapusin sa terminator na ito, ang mga SQL natin. So, kailangan pa rin ng terminator sa SQL. Especially pagka nagra-run kayo ng query sa command line. Pero pag dito sa PHP my admin, pwede naman yan kahit wala. Alright, so copy natin. Then, let's go. So, kung mapapansin mo, inilabas lang niya yung first name at last name nung mga data kung saan ang ID is greater than 10. Nakukuha nyo kung paano ginagana si select. So, yung pala, ang ginagawa nitong unang dalawa is pinapakita lang niya yung column na ilalabas ko. Alright, mamaya malalaman nyo kung saan natin gagamitin yan. But for now, yan, nakikita nyo na kung paano siya gumagana, di ba? Tayo dito sa SQL. Next, let's say gusto ko namang gawain, imbis na i-all natin ulit ito Teka. Yan. Imbis na greater than 10, gusto ko pati si 10 kasama. Paano natin gagawin yun? So, pwede natin gamitin itong greater than or equal 10. So, kasama na si 10 dyan pag query natin. Ayun. So, pwede palang gumana si greater than equal. So, may less than equal din. Halimbawa naman, gusto mong palabasin mismo si 10 lang. So, paano natin gagawin yun? So, imbes na greater than equal, ang ilalagay mo dyan ay equal to 10. O, diba? Lalabas. So, ganon gumagana si select. Ano pa ang pwede natin gawin kay select? Pwede rin natin itong pasukan ng tinatawag nating logical operator. Ano yung logical operator na yan? For example, gamitin natin yung query natin kanina, itong greater than and equal to 10. Pwede natin itong dagdagan ng end. Anong end ang pwede nating idagdag dyan? Pwede natin sabihin, gusto ko lang ilabas, pakita ko sa inyo kung anong gusto ko ilabas. Gusto ko lang ilabas lahat ng my birthday na greater than year 2000. Paano natin gagawin yun? Lahat lang ng my birthday na greater than year 2000 ang ilalabas ko. Greater than or equal year 2000 ang ilalabas ko. Paano natin gagawin yun? Plus, gusto ko rin maghahanap lang siya mula kay 10 pataas. So, ang daming condition yun. Dalawang condition ang kailangan nating i-fulfill. So, gagamit tayo ngayon nung ang tawag dito, logical operator na end. At ganyan ang itsura ng end sa SQL. Hindi siya parang sa PHP, baka malito kayo na ganyan. Dapat ganyan ang gagamitin nyo, end sa MySQL. Next, since birthday ang hinahanap, so ipapasok natin si birthday, isa siyang column, so ipapasok natin siya sa grave, Tingnan natin, birthday. Alright. So, birth date, pasok natin ganyan. And then, sasabihin natin ngayon, greater than year 2000. So, paano natin gagawin si year 2000? So, pwede mo sabihin dito, 2000, January 1. Okay? Query natin. So, ayan, lumabas. So, January 1.